Pare, ba't parang malungkot ka? Yun nga pare, eh. Parang hindi ako nasatisfy dito sa nakuha kong manok. Parang hindi ito yung nasa picture. Parang nagoyo ako nung pinagbilang ko. Another day mga kamanok. May nag-message nga pala sa akin si Sir Gerald Damian. Ito po yung request niya. Boss, content ka nga sa mga baguhan o newbie na naggugulangan ng mga veterano sa Sirama. Nako po. Shoutout muna tayo mga kamanok. Shoutout kay Sir Alden Almohea. Solid dyan sa atin si Sir Alden. Breeder din po siya ng mga manok. Baka po may mga gustong mag-alaga ng mga manok na kalapit lugar ni Sir Alden, i-PM nyo lang po siya. Shoutout din po kay Sir AD Sirama. Marami pong Sirama si Sir AD. Baka po may nais mag-alaga na malapit sa kanyang lugar. Marami po kayong pagpipilian sa kanyang mga alaga. I-PM nyo lang din po siya. At syempre, shoutout din po kay Sir Salonga Leonard Marvin Mariano. Isang idol sa pagsisirama sa Nueva Ecija. Magaganda din po ang kanyang hawak na sirama. I-PM nyo lang po siya. Okay po, balik tayo sa request ni Sir Gerald. Salamat po sa request nyo, sir. Disclaimer po, ito po ay request lang. Kaya po sasagutin ko lang po. Wala pong sino man ang pinapatamaan. Ito po ay para sa lahat. Awareness po para sa baguhan at sa veteranong breeders. Ito po ay normal na nangyayari sa ating community. Pwede kasing minsan si buyer na din po kasi ang may mali, pero si seller po ang lagi nasisisi. Bakit? Bakit mo kinagat ang presyo na kanyang inaalok? Bakit hindi ka muna magtanong sa ibang breeders? Tapos nasa yun na kung paano mo pagkukumparahin ang presyo at kalidad na angkop sa budget mo. Mas okay kung madami kang choices. Wag na wag kang magmamadali para di masayang yung effort, oras, panahon at lalo-lalo na yung pera mo. Madami kang pwedeng gawin na paraan para maiwasan ng ganyang sitwasyon. Magbibigay ako ng simpleng 3 bagay na paraan para maiwasan mo yan. Number 1, humingi ka ng picture or video ng iyong nagugustuhang manok. Ito ay advisable sa mga malalayong lugar ang pagbibilan. Humingi ka ng video na latest kung kailan ka nag-inquire sa kanya. Pwede mo palagyan ng boses niya yung video. Example, boss, ito nga pala yung ini-inquire nyo na manok, April blah 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 2025. Pwede ka din humingi ng picture ng manok ng side by side. Okay? Number 2, puntahan mo mismo sa lugar niya. Kung sure ka naman na sa kanya kakukuha ng materyales, ay pwede mo pupuntahan ng personal para ikaw mismo ang makakita at makapili ka ng ayos. Advisable to sa malalapit na lugar ang pagkukuhanan. Kapag ganito, hindi mo pwedeng sisihin si breeder kasi ikaw na mismo ang pumili at sa personal mo pa tiningnan yung materyales. Number 3, tanungin mo kung saan o kanino galing yung linyada niya. Mahalagang malaman ng buyer kung ano yung bloodline ng kanyang ini-inquire na manok. Dahil doon pa lang sa bloodline, madalas nalalaman na kung ano yung price range ng isang manok. Yun nga, tanungin mo kung saan galing o kanino kinuha yung linyada. Tapos kontakin mo yung pinagkuhanan niya. I-verify mo. Doon makikita mo kung legit talaga yung binebenta niya. Sa huli, nasa tamang pag-uusap yan at tamang komunikasyon ng buyer at seller. Walang batas o standard price kapag si seller at buyer na ang nag-usap. Dahil sila ang gagawa o magde-declare ng price ng kanilang napagkasunduan. Ito po ay pansariling pananaw at kaalaman ko lang po. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo ng mga nalalaman nyo para madagdagan po ang aming kaalaman. Please follow, like, and share na lang po para madami pong video na katulad nito. Maraming salamat po.